Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Yung kaming tatlo, magkakasama kami doon sa tinatawag nilang court yung araw, yung Chunks of Rudy Duterte, bago tumakbo si Tatay Digong. September of 2014, binuo namin yung court at sila yung mga leaders natin. 16 of us formed the group na court, kasama po ako ron. At si Section, isa yan, sa talagang nagsusulong. Siguro pagpapatuloy niya tungkol pa rin doon sa usaping pangkapayapaan kasi siya yung National Security Advisor natin at siya rin yung nagsulong ng very successful na NPF-LCAC, Secretary June Esperanto. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas kilala natin bilang Tatay Digong. Gusto kong acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandiyan din si Greco Belica. Nandiyan si Joy Cabo. Sana si Secretary Ali. Babalik. Anyway. At mga iba pa. Astra. And Mr. Astro. Ako po si General Helmut June Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng Parang versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yun ang final offensive namin noong panahon ni Era. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero ililipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Los Palmas kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako ng platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, nung all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pumunta? Siyempre ba, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorists. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga tinyente at mga
major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd Regular Battalion. Nung tumapo sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Kaagusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sako at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siya ang nagmimili. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mangangampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya nangampanya, alam na natin ang sitwasyon . Medyo magulo na . Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FDR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Cebu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon, dito, sa Quezon City. O, hindi ko na sasabihin yung pangalan, kasi baka hanapin nyo siya sa atin. Basta alam ko na wala siya. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Cebu. Ano ang panitibiyag yan? Ako din yung humuli kay Halusos. Alam niyo ang offense nun? Yung naman yung nag-rape ng 12-year-old, below 12, statutory rape. O, diba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Di ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin ko. Ngayon, tinacharge nila ng